May stage 4 lung cancer si Senator Miriam Defensor Santiago. Inanunsyo niya ito mismo kanina sa isang news conference sa Senado kung saan inihayag din niya ang kanyang opinyon tungkol sa DAP o ang Disbursement Acceleration Program na idiniklarang unconstitutional ng Supreme Court. Pati na ang hiling na hospital arrest ng kagalit ng senadora na si Senator Juan Ponce Enrile. Sa kabila ng kanyang karamdaman na gawang magbiro ng senadorang palaban at nagpahaging pa na posible pa rin siyang kumandidato sa pagkapangulo sa eleksyon 2016. May report si Jam Sisante. Ladies and gentlemen, allow me to introduce myself to you as the only senator who has been diagnosed with lung cancer as of last week. I have cancer of the left lung, which makes it hard for me to breathe. Halatang hirap man sa paghinga at pananalita, determinado raw sa Senadora Miriam Defensor Santiago na labanan ng kanyang stage 4 cancer. No, I'm very excited. I'm not kidding. I said, yes, I got cancer. Because now I'm entering another dimension of human life. That has always been my attitude. Hindi pa alam ng mga doktor kung ano ang naging sanhi ng kanyang sakit, lalo't hindi raw naninigarilyo ang senadora at ang kanyang asawa. Hindi rin daw kumakalat ang cancer cells dahil sa kakaibang kondisyon sa kanyang kaliwang baga na nakatutulong sa paglaban sa sakit. My cells in my left lung have developed a genetic mutation that makes them impermeable to cancer and which gives them the energy to fight off cancer nearby. I don't have to take anything, just take the tablet, and in effect, it will give me all the benefits of chemotherapy without the side effects. Mabigat man ang dala niyang balita, nagawa pang bumanat ng 69 anyos na senadora. I don't know what the reaction of my enemies are. Maybe they'll be happy because on the one hand, I might die, and then they could get rid of me. But on the other hand, I might survive, and then I will get rid of them. And my husband said, go to the United States. And I said, are you thinking you're lucky? Ano ka sinuswerte? Bukas pa nga raw ang senadora sa posibilidad na tumakbo sa pagkapangulo sa eleksyon 2016. I'm supposed to be in remission by next month. I'm going to announce my presidential candidacy. Well, if people, you know, if they don't clean up this mess, because as a lawyer, I look at this DAP opinion, which goes my way, as a big mess. I mean, how are you going to tie up all of these loose ends? And then we have these young people in the social media. I understand that I already have 1 million likes, so I'll just but unlike other candidates, I'm not going to cheat. So I already have more than 1 million likes, and that should be enough. And I got Twitters in high numbers, and it depends really. Maybe God will send me another disease, so I'll have to go. I don't really know what I will do. Bukod sa lung cancer, iniinda rin ng senadora ang chronic fatigue syndrome na nagdudulot ng matinding pagkapagod, kaya bihira nang pumasok sa Senado sa Santiago. Kamakailan din, inanunsyo ni Santiago ang pagbibitiw niya bilang hukom sa International Criminal Court. Ang Malacanang nakikiisa raw sa pagdarasal para sa paggaling ng senadora. Kahanga-hanga rin daw ang pagtupad ni Santiago sa kanyang tungkulin sa kabila ng kanyang karamdaman. Ang aktres na si Heart Evangelista na kilalang malapit kay Santiago, labis namang ikinalungkot ang balita. Si dating senador at ngayon rehabilitation czar Panfilo Lacson na dati niyang nakaaritan, ipagdarasal din daw ang pagaling ni Santiago. Ang cancer ay may 4 na antas, pinakamalala ang stage 4. Dito karaniwang kumakalat na ang cancer sa ibang bahagi ng katawan. Ikatlo ang lung cancer sa mga nangungunang uri ng cancer sa Pilipinas. Bukod sa paninigarilyo at second-hand smoke, ayon sa mga doktor, kabilang din ang stress at polusyon sa marami pang pwedeng pagmula ng cancer sa baga. Magagamot mo lang, makukure mo karamihan ng cancer pag nasa stage 1, yung operable pa. Ganun. Pero pag nasa kamukha niya, stage 4, hindi na ma-opera yun. Ang karamihan dyan,
chemotherapy, palliative chemotherapy. Ani Santiago, sisimulan daw niya ang magpapagamot niya sa Pilipinas sa susunod na 1.5 buwan. Sakaling hindi gumaling, nakatakda siyang lumipad sa Los Angeles sa Amerika para doon ipagpatuloy ang pagpapagamot. I hope to be able to see you in 6 weeks, fully cured of cancer. Jam Cesante, GMA News.